the way to meet God. 그리고 하나님 떠난 원죄, 또 내가 알게 모르게 지은 자범죄, 우상 숭배의 모든 죄 문제까지 십자가에서 해결해 주셨습니다. And all even the sin which is separation problem, and also doing idol worshiping, all this problem he have solved. 그리고 흑암의 권세를 결박해 주셨습니다. And he have bound the power of Satan. 이 예수 그리스도가 바로 영원한 것입니다. And Jesus Christ is eternal. 예수가 그리스도 되심이 믿어지고 나의 주인으로 영접한 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. So when you really believe that Jesus is the Christ, then God has given us the right to become the child of God. 하나님의 자녀는 성령이 거하신 하나님의 성전이죠. And the child of God is the temple of God which God indwells. 하나님 자녀가 기도할 때는 천군 천사가 동원되어지고 When the child of God pray, the angels are mobilized, 흑암이 결박됩니다. and the darkness bound. 하나님 자녀는 천국의 배경을 가지고 전 세계에 복음을 증가하게 됩니다. And the child of God with the background of heaven, they go out to the world and preach the gospel. 하나님 자녀에게 주신 이 축복도 영원한 것입니다. And this blessing that has been given to the children of God is eternal. 그렇다면 영적 문제에서 빠져 마귀의 종노릇 하는 사람의 마지막은 지옥입니다. And people who have fallen in the spiritual problem and doing the slavery of Satan, their end is the hell. 이 지옥도 영원한 것입니다. This hell is eternal. 하나님 자녀의 축복을 누리는 자에게는 천국 배경이 주어집니다. Those who enjoy the blessing of the children of God, the background of heaven is given to them. 이 천국도 영원한 것입니다. And this heaven is eternal. 이렇게 영원한 것은 눈에 보이지 않는 것입니다. Likewise, eternal thing is invisible. 그래서 우리는 눈에 보이는 환경 때문에 사람 때문에 속지 않아야 합니다. So we should not be deceived by the things that we can see, the environment and also the people. 지금은 우리는 육신을 가지고 살아가지만 우리의 영혼은 영원합니다. Now we live with the flesh, but our spirit is eternal. 하나님 자녀에게는 영원한 천국의 배경이 있습니다. So to the children of God, there are the background of heaven, which is eternal. 그래서 이 영원한 것의 비밀을 아는 사람은 무엇에 집중해야 할까요? So those who know this eternal thing, then where must we concentrate on? 영원한 하나님의 말씀에 집중해야 합니다. Then we have to concentrate on the word of God, which is eternal. 이 힘을 누리기 위해서 우리는 어떤 기도를 해야 할까요? To enjoy this power, what kind of prayer that we have to do? 눈에 보이는 문제를 해결하기 위한 기도가 아닌 영원한 것을 누리는 기도로 바꿔야 합니다. So we need to change our prayer, that we are not praying for the things that is seen to our eyes, but we are praying for the eternal things. 그렇다면 어떻게 기도하면 될까요? Then how must we pray? 성삼위 하나님이 지금 나에게 역사해 주옵소서. So please try and God works upon me. 성삼위 하나님은 말씀을 성취하시는 성부 하나님, So the triune God, the Father who are fulfilling the word of God. 구원을 이루시는 성자 예수 그리스도, God the Son who is fulfilling the salvation. 성령으로 역사하시는 하나님. And God the Holy Spirit who are working as the Holy Spirit. 이 하나님의 형상이 나에게 충만하게 하옵소서. May the image of God be filled in me. 하나님의 생기로 충만하게 하옵소서. May us be filled with the life of breath. 에덴의 축복이 나에게 임하게 하옵소서. May the blessing of Garden of Eden comes upon me. 그래서 보좌의 축복을 누리는 기도를 해야 합니다. So we must do the prayer that is enjoying the blessing of the throne. 위에서 주시는 보좌의 축복이 나에게 임하게 하옵소서. Please, the blessing of the throne that is above, please comes upon me. 시공간을 초월하여 역사해 주옵소서. Please transcend time and space, work upon. 237 나라 살릴 빛으로 역사해 주옵소서. Please work as the light that can save 237 nations. 그래서 나와 교회와 산업, 학업에 전무후무한 응답을 주옵소서. Please give the unprecedented, never repeated answer upon me and church and upon my business. 그리고 우리는 3시대를 위해 기도해야 합니다. And now we have to pray for the three ages. 목회자가 일어나 교회가 살아나고, Pastors arise and the church revive. 중직자가 일어나 현장을 살리고, And church officers arise and the field get revived. 렘넌트가 일어나
전 세계가 살아나게 하옵소서. And may the remnants arise so that the world can be revived. 그래서 우리의 과거는 발판되어지고 That is why our past become the springboard, 오늘을 응답으로 누리고 and we enjoy today as the answer. 미래를 정복하게 하옵소서. And let us really conquer over the future. 공중 권세 잡은 자들 결박할 우주의 능력을 나에게 주옵소서. Please give us the universe power that can conquer over the power in the air. 그래서 다른 힘이 아닌 위로부터 주시는 영력, 지력, 체력, 경제력, 인력을 누리게 하옵소서. So it is not other power, but let us really enjoy the spiritual power, intelligent power, physical power, financial power, and manpower. 그래서 우리는 영원한 것이 무엇인지 정확히 알고 영원한 축복이 나에게 임하는 기도를 누려야 합니다. So we need to enjoy the prayer that can really enjoy while knowing what is eternal, and we need to enjoy the blessing of the throne. 네, 인간의 삶에는 끝이 있습니다. The life of the people there is end, 그리고 우리가 하는 노력에도 한계가 있습니다. and our effort also have limitation. 그렇다면 우리는 영원한 천국의 소망을 가져야 합니다. Then we must have the eternal hope of the heaven, 영원한 하나님의 말씀을 누려야 합니다. and we must enjoy the word of God. 영원한 축복이 내게 임하는 기도로 이 속에 빠져 있는 사람들을 살려내야 합니다. With the prayer that this eternal blessing comes upon me, we need to save people who are fallen inside of here. 하나님은 이 전도의 일을 우리에게 맡기셨습니다. And God has entrusted this way of the evangelism to us. 이 영원한 것을 알고 누리고 전달하는 축복 누리시길 기도하겠습니다. I'll pray that you know and enjoy and deliver these eternal blessings. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사합니다. Father God, thank you. 영원한 것의 비밀을 깨달을 수 있는 축복을 주시니 감사합니다. Thank you for giving us the blessing that we can really realize the eternal blessings. 눈에 보이는 문제와 환경에 속지 않게 하옵소서. Let us not be deceived by the circumstance and problem that is seen to our eyes. 영원한 하나님의 말씀에 24 집중하게 하옵소서. Let us really concentrate on the word of God, which is eternal 24 hours. 기도로 영원한 말씀의 축복을 누리게 하옵소서. With the prayer, let us really enjoy the blessing of the word of God. 그래서 내가 살고 교회가 살고 후대가 살아나는 응답을 누리게 하옵소서. So that we can really enjoy the answer that me and the church and the future generation get revived. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In Jesus Christ's name we pray. 아멘. Amen. 네, 감사합니다. Thank you very much. 네, 마일라 집사님 나오셔서 따갈로그로 다시 한번 메시지 정리해드리도록 하겠습니다. Dickness Myla will come and arrange this message in Tagalog. Magandang gabi po sa ating lahat. Akin pong isasalin sa Tagalog ang mensahe po ngayong gabi. Ang pamagat po ng ating mensahe ay ang mga bagay na magpakailanman o ang walang hanggang mga bagay. Ano nga po ba ito? Sa umpisa, makikita po natin dito na ang mga bagay na ito, ang magpakailanman ng mga bagay o ang walang hanggang mga bagay, ito ay ang salita ng Diyos. Alam natin na ang salita ng Diyos ay hindi kukupas o lilipas hanggat ito ay hindi natutupad. Nakasaad po ito sa Biblia na sa Biblia po natin makikita, ang Biblia po, ang salita ng Diyos ay hindi po ito lilipas hanggat hindi po ito natutupad. Ito po ay ang bagay na magpakailanman. Ganon din po, alam natin na sa pasimula, nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, nilikha niya ang lahat ng mga bagay, ang mga hayop sa lupa, ang mga bituin sa langit at ang mga isda sa dagat. At ang tao ay nilikha ng Diyos upang tayo ay makasama niya. Ngunit dahil po kay Satanas, tayo po ay nagkaroon ng kasalanan. Ito po yung tinatawag nating orihinal na kasalanan. At dito po natin makikita na nung si Satanas ay
napahiwalay na tayo sa Diyos at tayo po ay naging anak na ni Satanas, lahat po ng mga bagay na dapat natin ay ibinigay ng Diyos na dapat nating tamasahin, ito po ang lahat ay nawala. Tayo po ay naging mga anak ni Satanas. At nung tayo po ay naging anak ni Satanas, tayo po ay nahulog sa kasalanan. Ito po yung pagiging sentro natin sa ating sarili, nagiging makasarili tayo. Nagiging sentro po natin ay ang material na mga bagay at lalo't higit ang katagumpayan. Alam po natin na lahat tayo ay gustong maging matagumpay. Lahat tayo ay gustong magkaroon ng lahat ng mga material na bagay na iniisip natin na ito ay ito ang siyang ating dapat na tamasahin. Ngunit alam po natin na ito ay ibinigay ni Satanas upang tayo ay lalong mapahiwalay sa Diyos. Ganun din, tayo ay naging anak na ni Satanas, tayo ay natuto ng sumamba sa Diyos-Diyosan. At dahil nga dito, tayo ay nagkaroon na ng mga problemang pangkaisipan at mga physical na problema, yung mga problema natin sa katawan. Alam natin na ito ay ginawa ni Satanas. Tayo ay naging anak ni Satanas, kaya ang lahat ng ito ay ating nararanasan. Ganon din ang mga problema natin sa ating mga susunod na henerasyon. Kung nakikita nyo po ang buong mundo ngayon, alam nyo po ang mga problema natin sa mga susunod na henerasyon ay talagang palala ng palala. Ganon din ang, lalo't higit, ang problema sa pagkatapos ng buhay na ito. Ano ito? Ito ay ang impyerno at ang langit. Saan ba tayong mapupunta? Ito rin po ay isang problema na ating nakuha mula kay Satanas sa pamamagitan ng pagkahiwalay natin sa Diyos. Kaya nga, dito natin makikita ang pagmamahal ng Diyos sa atin dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Hindi po tayo makababalik sa Diyos kung hindi po natin tatanggapin sa ating mga buhay si Jesucristo. Kaya kailangan po nating tanggapin ang si Jesucristo sa ating buhay upang tayo ay mapalaya. Kaya po, ito si Jesucristo ay siyang may apat na mga gawain. Ito ay ang totoong propeta, totoong pari, at totoong hari. Siya nga ang Kristo at siya lang ang pwedeng makapagligtas sa atin at siya lang din ang daan upang tayo ay makabalik sa Diyos. At kung tayo ay tumanggap na kay Jesus bilang Kristo, tayo ngayon ay magiging anak na ng Diyos. At kung tayo ay kung tayo ay anak na ng Diyos, kung tayo ay mananalangin, ang panalangin nating ito ay dadalhin ng mga anghel sa langit at ito ay magkakaroon ng kasagutan. At dito natin makikita na ano nga ba ang itong mga panalangin na ito. Katulad ng sinabi ng ating guro kanina, na kailangan nating magkaroon ng konsentrasyon sa salita ng Diyos. At ito ang mga panalangin natin na sa mga bagay na hindi natin nakikita. Katulad na lang ng ang Trinidad ng Diyos nawa ay gumawa sa akin at nawa ang imahe ng Diyos ay makita sa aking buhay. At ang biyaya ng Eden ay mapasa akin. Ganun din, ipanalangin natin na ang biyaya ng trono ay siyang mapasa atin at nawa ang Panginoon ay siyang gumawa sa ating buhay. Ganun din, kailangan din nating ipanalangin ang ating simbahan, ang ating negosyo o ang ating pangkabuhayan upang ito ay magamit para sa ebanghelisasyon. Ganun din, kailangan po nating ipanalangin ang siyam at tatlong panalangin. Ito ay ang panalangin sa tatlong panahon. Panalangin natin para sa ating mga pastor at nawa ay manumbalik
o lalong umangat at dumami ang ating mga pastor, ganun din ang mga naiwan o ang mga remnant. At nawa ay mairestora natin ang imahe ng Diyos sa atin. At dito natin makikita na kung tayo nga ay tunay na anak ng Diyos, ang ating pong misyon ay ang magpangalap ng banal na ebanghelyo sa buong mundo. At ganun din po sa mga hindi nananampalataya, alam po natin na ang mga bagay na magpakailanman ito ay mahuhulog sa impyerno. Pagkatapos ng buhay na ito, ang mga hindi mananampalataya ay kasama ni Satanas na mahuhulog sa impyerno, at ang mga tao na naniniwala at tumanggap kay Jesus bilang Kristo ay siyang mapupunta sa langit kasama ng Diyos. At kung tayo po ay mapupunta sa langit, tayo po ay makakasama na po natin ang Diyos. At ito po ang mga bagay na dapat po nating pag-isipan. Alin po ba ang dapat nating piliin? Ang impyerno po ba nakasama si Satanas at habang buhay tayong maghihirap kasama niya? O ang langit na ang kasama natin ay ang Diyos at nagpupuri sa Kanya? Ganon din po, kailangan din nating isipin ang mga bagay na magpakailanman. Ganon din, nawa ang mga bagay na ito ay ating pag-isipang mabuti at piliing mabuti. At lalong-lalo na, alam natin na sa mga anak ng Diyos at tumanggap kay Jesus bilang Kristo, tayo ngayon ay may biyaya na nagmumula sa trono ng Diyos at sa panahon, ganun din ang mga kapangyarihan ng universo na ito ay ibinigay na sa atin ng Diyos mula ng ating tinanggap si Jesus bilang Kristo. Ganun din ang 5 autoridad na kanyang ipinagkaloob sa kanyang mga anak. Kaya kailangan po natin na tayo ay matutong manalangin, hindi ng mga bagay na nakikita lamang natin, bagkus ay ang mga bagay na hindi natin nakikita, at ito ay ang bagay na panghabang buhay, at ito ang mga bagay na pang walang hanggan. Nawa po ay atin po itong maipangalat, lalong-lalo na po ang kasagutan sa lahat ng ating mga problema sa buhay. Ito ay si Jesus, ang Kristo na siyang nag-iisang daan upang tayo ay makabalik sa Diyos at upang ang lahat ng mga tao ay ating mailigtas mula sa kapangyarihan ni Satanas at mula sa impyerno na magpakailanman at walang hanggan. Ito lamang po. 오늘 말씀처럼 예수 그리스도 안에 있는 영원한 이 축복을 우리 후대들에게 꼭 전달되어지는 시간이 되었으면 좋겠습니다. As we heard in the message, the eternal blessing that is inside of Jesus Christ may deliver to our future generation. 그래서 미래를 살리는 것은 영원한 것이라는 것을 꼭 붙잡길 기도하겠습니다. What we can really save the future is the eternal things. 광고 있겠습니다. announcement 계속해서 우리 이제 그 방가신한 RUTC에서 선교사님이 이제 태권도 사역을 시작하고 계십니다. Right now in 방가신한 RUTC, Missionary Hong has begun the Taekwondo ministry. 그래서 정말 그 사역을 놓고 또 많은 제자들이 일어날 수 있고 정말 망대가 되어질 수 있도록 기도해 주시고, please pray for his ministry so that the baptism may establish in that region. 그리고 우리 계속 그 바기오 RUTC를 놓고도 기도해 주시고, and please continuously pray for the RUTC in 바기오. 그 레이 전도사님 사역을 놓고도 계속 기도해 주시고,
and please continuously pray for the ministry for the lay assistant pastor. 그리고 우리 산티아고 하나 임마누엘 교회 놓고도 기도해 주시고, and please continuously pray for Santiago 하나 임마누엘 Church. 계속해서 그 지역에 복음이 계속 들어갈 수 있도록, so that this gospel may deliver and spread out in that region. 그래야 재앙을 막을 수 있습니다. So that we can really block the disasters. 그리고 우리 마닐라에 있는 레아와 또 리자, 지금 또 고향으로 가 있는데 계속 기도해 주시고, and please pray for Manila region. Also right now, Riza is in her hometown. 계속 그곳에서 정말 복음이 전달되어지고 또 중요한 만남들이 이루어질 수 있도록. May the gospel be spread out in the region, and may she really enjoy the blessing of the meeting that God has allowed. 그래서 계속해서 이루어지고 있는 이 모든 사역들을 놓고, 또 더 중요한 거는 절대 망대로 서 있는 우리 제자들을 놓고 기도해 주시길 바랍니다. And the more important thing is, more than the ministry, please pray for the absolute partisan which is our disciples. 이것으로 광고 마치겠습니다. We'll finish our announcement. 감사합니다. Thank you very much.